Pero wala pa masyadong damage, kaso na hindi naman si Yahiko. Nakakagulat na lang ang mga tagpo na bigla-biglang in, out, in. Lumalabas yung pagka-announcer. Oo, ng kusa eh. Di na mapigilan eh. Dahil sa sobrang... Kaya naman din kasi talaga ni Yahiko na gawin yung mga... Mag-out muna siya. Tapos syempre i-wait niya yung cooldown ng kanyang mga combo. Tapos pagkatapos niya i-wait yung cooldown ng kanyang mga combo, sakto, magre-re-engage na siya. At yun yung kanyang naipakita sa atin kanina. Pero ito ang literal na re-engage. Hindi na kukunin pa yung dalawa pang blades. Pero nung pagkuha niya, mukhang hindi pa niya makukuha yung buhay. It's gonna be Bob ang makakakuha ng first blood. Angela, yung first blood sa Ling. Alam mo tong Angela na to, may mga naaalala tayong Angela sa ganito eh. Yung napaka-agro na Angela na yung emblem builds, masakit pa. Ay. Parang mala super friends lang nung Onyx. Si Repos Egnerp. Oo, nung MPL natin. Di ba yun yung mga Angela na talagang mampupok, ganyan-ganyan. Eh, di ba? Hindi mo masabi kung ano nga ang ibibuild niyan ngayon eh. Oo, panigurado may Holy Crystal mamaya yan eh. Di ba? Kasi nga naman, proportional na yung heal na kayang ibigay ng mga healers because of for the magic. So, no wonder kung mag-Holy Crystal yan mamaya, masakit talaga yung isang Angela. Nako, siya si Masakit. At kasama niya si Masharap. Pero balikan natin yung instant replay na yun. Tingnan mo naman, kaunti na lang talaga para kay Chibi eh. Na ano lang. Nabitin eh. Tingnan mo, Tsaka na-delay siya because of the don't run Wolf King. Hindi niya nakuha agad yung blades niya. To a point na naka-psycho pa si Bob. Yeah. I'm very much excited to see the Holy Crystal. Pero teka lang, grabe, nakatakas pa dun si Apex. Ano si Nets? Doon sa kaniyang sibat. Dalawa yung nahuli, dalawa ang makukuha. 2K para sa Gold Lane Mincy. Pinatawag na ni King Nets. Nag-King's Calling Tama. na siya dito. At hindi mo yun gusto kung ikaw si Yahiko, kung ikaw si Witch. Napakagandang sagot. And even Apex, di ba? Kailangan talagang tumalon-talon ng mga yan eh. Pero balik muna tayo sa Homeboys kasi si Chibi, by the way, ang currently holding yung record for highest GPM in a major tournament game. Nagkaroon daw siya at one time or at some point ng 1,130 GPM gamit ang Nolan. 1,100. Nang laki naman nun. Ang laki talaga. Diba? Ang laki ng gold na nakuha niya. Ako may kilala ko, tumaas din ng GPM sa normal na RG lang eh. Sino yan? Si Midnight. Galit per minute. Galit per minute na yan Hindi gold per minute. Pero si Nets, munti ka na siya doon. Pero nabuhay pa nga siya actually dahil doon sa, sa lifesteal ng Minsitar. Yung build din ni Nets dito, nakahanap-hanap ko Ayun na. Attack speed. Ano kayang i-focus niya ngayon using the Minsitar? Likely, attack speed. Lalo para pagka nakakahanap siya, mga corrosion, no? Pagka may nang siya mabaya. Tuk, 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 tuk. Paano? Yun yung tunog ng tusok. Tama. Chuk, 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 chuk. Bilis nga nun. Diba? Napakarami kasing pwede niyang, meron pa siyang mga assistant eh. Tama. 4 yun na Ragnarab Donuts eh. Diba? Tapos, ito si Chibi pa. Once na naglapag ng King's Calling itong si Nets, pwede niyang sabayan ng Tempest of Blades. So, habang tsug. Meron din siya. Pasing. Oo, saktong pulot lang. Tapos naka-war cry din naman si Chibi rito, no? So, pwede mong asahan yung kanyang mas higit pang pagpaparamdam ng hapdi kapag nagkataon. At na-timingan niya, no? 3 base attack. Ayan na yun. Tapos naka-berserkers na rin siya. Right now, napulot na niya ang isa sa mga items niya. Pero Ako si Nets. Ikaw di ka na pero nasibat. At nahuli niya si Apex. Kaso nasa liban para mabuhay. Saving grace mula sa Angela ni Bob. Kamuntik-muntikan na. Hindi tumama rather yung EG Boy ni Udil. Pero wala din siyang kasama. Not enough din yung damage doon as well. At si Masarap ay napilitan ng mag-double lane din dahil lugi siya sa 1v1 setup against that Edith. Pero fortunately for Homeboys hindi naman sila nagkukulang talaga sa clear or sa mga nagpo-provide nila na response, no, sa mga attempts ng T2K. Actually, kung titignan nga natin, attempt or na sana yun convert na sana yun for T2K, pero mas kalabit lang nung Torre
hindi rin hinayaan dito na mangyari ni Nets na currently standing on a 2-0 as well. So, kung even looking at the bottom lane, ang Homeboys naman ang nakakauna pagdating sa pagbabawas ng mga objectives na gusto nilang makuha. And kailangan talagang siguro magtimpi lang ng kaunti ng T2K given na ganito yung sitwasyon. Binibuild up naman nila, hindi naman sila nagkukulang din sa timings ng mga sabihin nating heart guard. So, even till or until this game, meron tayong very, very low kill score. Kunti lang ba? Kunti lang ang mga... Ang dami actually engagement. Oo. Pero ang konti ng casualties. Kasi remember, best of 1 lang to. So hindi ganun ka sabihin na nating taas yung aggression nung dalawang kupunan. Controlled aggressions, to be exact. Oo. Yung ginagawa nila. Now, turtle fight. Chibi, yung nauna na sa pwesto. Ang ganda na pwesto ni Sepat at ni Zorn. Look at this. Na kahit sinong tumawid, okay lang. Mahaharangan nila. Masarap ay naiwan doon sa bottom lane. Nakakuha ng turret, no? Pero si Apex sa magiging kapalit noon for the side of T2K. Galit ang Homeboys at gusto pang sumubok na kumuha pa ng turret. Tempest of Blaze gagamitin para kunin si Masarap, pero nag-transform sa Dragon para makatakas ng mabilis. But surprisingly for T2K, Yep. nakakakuha sila ng trades doon sa ibang parts ng mapa. At yan ang ina-appreciate or talagang gusto nating bigyang pansin na ginagawa ng T2K for the longest time dito sa ating laban. Kasi kahit na sabihin nating, oo, ang ganda ng pwesto talaga ni Zorn dito, tsaka ni Sepat, wala ka talagang pwedeng silipin o talagang mapuntahan given na harang nila yung mga entry points papasok from T2K side to that turtle objective. Hindi sinabi ng T2K na parang i-attempt lang natin ito tapos bahala na kung ano mang magiging reaction because naging set in stone yung plano nila na may trade na sila na pangungunahan regardless of what happens. Wala man silang vision, meron silang mga na-allot talaga na players na meron at merong kukuhaing mga tore. Tatlo yung tatamaan ng Davao ni Binomas Fury at may King's Calling pa na saktong di makakatakas ang mga members ng T2K Esports. Dalawa agad yun ang pick-off nila at si Witch ay mukhang hinahabol at minaman-manan pa ng Homeboys. Isang iglap lang. Oo. Parang kung ikaw ang T2K, wala namang objective pa eh. Pero nakaabang na doon ang Homeboys at nakaporma na si Zorn. And that was probably one of the first few Minoan Furies na talagang ginamit niya to engage and to actually look for a setup dito sa Homeboys na sobrang pumabor naman kasi talagang hindi na-anticipate yun ng T2K. Tatlo ang na-knock up at talagang yung mga kasama niya all within the area. Mabilis ang respo lang ang na-provide. Homeboy senior area pala eh. Kaso si Sepat dito naiibit. Apex though, siya yung low HP. Masarap ay papasok. Nandiyan na rin yung heart guard. Bumaba sa kanyang pagka-dragon pero nung bumabasa ay inabangan ng King's Calling mula kay Nets mismo. Sepat is down. Onti na lang yung buhay din ni Nets. Hinahabol lang sila ni Witch. Dire-diretso lang pati si Yahiko. Kaya naka-maniac pa nga. And here comes Chibi na mag-isang dedepensa. Pero mukhang di niya nakakayanin pa. Kaya yung Lord ay libre para sa T2K. A maniac for which na kanina pa naghahanap ng mga pwede talagang lundangan o takbuhan using the Lycan Pounces. Pero teka lang, may Tempest of Blaze! Chibi susubok! Nakabuha ng mga kills! Pero nung nakita siya ng members ng T2K, isa lang ang magiging kapalit. Na-shutdown agad! Parang yun yung unfortunate na nangyayari sa mga nakaka-triple kill, sa mga maniac. Napaforce silang ma-shutdown agad eh. Pero kung babalikan natin, ang naging clash earlier ay kung susumahin, eto yung napaagang Minoan Fury perhaps na nagmula talaga dito kay Zorn. And it's a very well-timed knock-up din from Yahiko plus the burst damage output na nabigay at na-provide niya kontra dito sa mga members ng Homeboys. All in all ay talagang hindi na lang na-expect siguro ng Homeboys na nagkaroon na sila ng ganoon kataas na ipon or parang tinitimping damage lang kapag ka na-timingan na rin nila. Pero
Eto na, makakadepensa naman ang homeboys kahit papano, pero ifo-force to for sure ng T2K. Ang ganda lang Deathly Grasp doon, go! Nandito pa rin naman si Sepat, kaso yung kaya mo bendit, sakto naman, na nandun din si Zorn for the Minowan's Fury, pero nagkulasa ng mga members sa T2K. Unti-unting umiiwas sa mga members ng homeboys, lower HP si Zorn. Andyan pa din naman si Masarap, tuloy lang sa pagkuha ng Cha Essence, lower HP si Chibi. Sakto naman yung love waves mula dito kay Bob. Kaya tatlo ang wala for homeboys. Momentum is real! Nakuha ng T2K yung groove na kanina pa nila hinahanap, and I feel na isa sa mga pinakamalaking nagbigay daan doon sa napakagandang engage na yun ay yung Guard Black Dragon form combo na nagmula kay Masarap at kay Bob. So nakita natin dito yung taas ng sustain na kinailangang sagutin ng homeboys. Yes, they were equipped to actually deal with that. Meron naman sila mga glowing one dominant eyes na meron or na hinawakan. Pero the amount of damage na hindi lang magmumula kay Masarap, sobrang naging overwhelming from T2K, lalo pa mula kay Yahiko. Yung babad nung nung Cha Essence, yun yung pinaka nagpahirap. And also, again, with Bob, yung kaniyang love waves ay hindi na biro para sa members ng homeboys. Nagulat na lang si Chibi na bigla siya na burst down noon, pero may conceal play. Apex, hindi na tama yung kayo, pwede niya kayo deal. Nandiyan din naman yung EG Boy, pero may hatak mula kay Nets and Kicks calling. Tinawag yung mga alalay ng hari para tulungan mismo ang homeboys na makapalag. Pero si Rich na may hard guard na kasama, kaso naipit na lang doon bigla si Yahiko sa likuran, and it's gonna be 3-1 na palitan. What a counter set by Zorn, as well as yung naging hatak ni Nets on the King's Calling. Yun yung pinakaayaw mo sanang maging bawi ng homeboys kung ikaw ang T2K. Naabot kamay na yung pagkatok sa base na iilang segundo na lang bago mag-spawn yung next Lord. And right now, dahil hindi pumabor sa inyo yung clash na yon, ay mapapasa kamay pa ng homeboys yung bagong litaw na Lord dito sa ating mapa. At mukhang sila pa ang magkakaroon ng chance na lalong umangat at pantayin yung nangyari or yung control na hawak-hawak na ngayon ng T2K. Ang ganda sana nung engage, ang ganda sana nung plano ng T2K na bago mag-spawn yung Lord, gagawa sila ng play na kapag naubos nila yung homeboys, pwede nilang tapusin even without the Lord. But unfortunately, handa yung homeboys doon. Doon sa mga plano na ginagawa ng T2K Esports, sumakto rin na up yung mga resources ng homeboys at that time. And even Chibi, nakapag-ingat siya. Hindi tumama yung kaya offended na manggagaling kay Apex papunta kay Odil. So nakareact pa yung mga members ng homeboys doon. Now with the Lord, they could possibly end this. Pwede na lang kunin yung mga inhibitor turrets. Pero T2K Esports, they have the resources to pumalag as well. Yes, ito yung Lord kasama nila sa bandang bottom side na mahuhuli pa ng dating, kaya mauunahan nilang i-take out lahat ng mga outer turrets pa na natitira para dito sa side ng T2K. And looking at the wave clear dito ng T2K, medyo risky siya in a sense kasi kinakailangan malapitan o kumbaga ay medyo didikitan mo yung mga magiging heroes or yung Lord itself na kasama ng homeboys ngayon. Kaya kailangan nilang tansyahin ito na maigi. Mag-Black Dragon form na muna si Masarap. Susubok na mag-zone. Papasok pa rin ba? May mga tore pa. Sepat ay nandun na sa may handang harapan. Earthshatter, Primal Wrath. Pero doon sa likuran, hinahabol lang ni Masarap itong si Udil. Iba-iba ng target ang mga members. Pero doon may Minowan's Fury na bibitawan. Dalawa na agad ang wala for T2K. Yahiko, dedepensa pa rin. Pero nung nakita nila si Masarap, bigla nag-change target din. Tempest of Blades na ngayon lang pala gagamitin. Double kill for Chibi. Isa na lang ang dedepensa for T2K at kumpleto pa, apat para sa homeboys. Tatapusin na ba? May talon at flicker pa, may hatak mula kay Nets. Inubos ang bawat isa, and it's gonna be homeboys with a 2-0 momentum for Group B. Isang game na lang para sa homeboys at sila na mag-a-advance bukas kontra sa NTT 7.